Okay, so good morning po sa bawat isa. Morning. Amen. Saya ba kayo ngayong araw na to? Amen. Tayo ng kanyang mga salita. So, Palm Sunday. Ano ang tawag? Araw ng Linggo de Palaspas. Linggo de Palaspas. So, ito na yung event na kumbaga isang linggo na lang yung ilalagi ni Lord Jesus Christ sa mundo. No? Pagtaas ng Palm Sunday, ipagkakadulo siya ni Judas, suliin siya. And then, hahatulan siya ng kamatayan, magpapasan siya ng krus, at ipapako siya sa krus. At pagtaas nito ay ililibing siya at muling mabubuhay. So next Sunday ay, ano next Sunday? Araw na Magkabuhay. naman. Resurrection. Yan. So ito yung mga mahalagang event na binantayan, no? Ito yung inaantay natin na mangyayari, no? Yung pagliligtas ng ating Panginoong Kristo sa sangkatauhan. Okay, so ang ating pong pag-aaralan ay nasa Lucas chapter 19 verse 28. So hayaan ba natin yung mga bato na sumigaw pagpupuri sa Diyos? Baga, pwede natin hintayin mga bato na sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Okay? So tayo po ay tumayo at basahin natin bilang paggalang po sa salita ng Diyos ang Lucas chapter 19 verse 28. Tayo po lahat ay tumayo habang binabasa po natin ang kanyang mga salita. Verse 28, kung nandiyan na po kayo ng Lucas chapter 19. Sabi rito, pagkatapos magkwento ni Jesus, nagpatuloy siya sa paglalakad at nanguna sa kanila papuntang Jerusalem. So, mahaba yung paglalakbay niya, and then papuntang Jerusalem. Verse 29, nang malapit na sila sa mga nayon ng Betpahe at Betanya sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga olibo, pinauna niya ang dalawa niyang tagasunod. So, meron siyang pinauna ng mga tagasunod. Kung sino yun, dahil may nakalagay, sino mga pangalan nila. Pero sa verse 30, sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali na hindi pa nasasakyan ng kahit sino. So may asno na nakatali na walang sino mang nakakapagsakay pa. Kalagan ninyo at dalhin dito. Kung may magtanong kung bakit ninyo kinakalagan ang asno, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Verse 32. Kaya lumakad ang dalawang inutusan at nakakita nga sila ng asno ayon sa sinabi ni Jesus. So si Lord Jesus Christ ay all-knowing at alam niya lahat ng bagay, all-powerful, dahil nga siya ay Diyos, magagawa niya ang mga bagay nito. Verse 33. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo kinakalagan yan? Sagot sila, kailangan ito ng Panginoon. Dinala nila ang asno kay Jesus at sinapin nila ang mga balabal nila sa likod ng asno at pinasakay si Jesus. Verse 36, habang nakasakay siya sa asno papuntang Jerusalem, nilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal at sa dinaraanan niya, nang pababa na siya sa bundok ng Olibo at malapit na sa Jerusalem, nagsigawan sa tuwa ang lahat ng tagasunod niya at nagpuri ng malakas sa Diyos dahil sa mga himalang nasaksihan nila. Verse 38, sinabi nila, pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang ipinadala. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, purihin ang Diyos sa langit. 39, sinabi sa kanya ng ilang pariseo,
kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo ang mga tagasunod mo. Pero sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Tayo po yung bukod ng bilangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Dalangin namin, buksan niyo ang aming kaisipan, ang aming puso, spiritual na paningin, pandinig, upang ang mga bagay na spiritual ay aming pong maunawaan. Salamat sa oras nito, sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat at ikaw ay napako sa krus at binayaran mo ang aming mga kasalanan. At Lord, kami po, Panginoon, ay umaharap sa iyo bilang banal na buhay at kalugod-lugod sa iyo. At Lord, hawak ang iyong mga pangako. Kami po ay makakasama po sa iyong kaharian. Sa oras na ito, nananalangin kami ng iyong banal na Espiritu ang magturo. Kami umaamin, wala kami ng sariling talino, lakas. Subalit kami po ay humingi ng tulong sa oras na ito. Tulungan niyo po kami, Lord, kayo po ang humipo sa puso at sa buhay ng bawat sa amin. Kayo po magturo at mangusap. Ito po aming panalangin na inyahan namin ng iyong banal na Espiritu at yung mga anghel sa lugar na ito upang magbantay, gayon din po, higit sa lahat, ang iyong presensya sa umaga ito. Pinupuri ka namin, Panginoon, sinasamba, dinadakila sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. 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 Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Ganun lang ba kalakas ng palakpak? Malakas o, para sa Kanya. Amen. Parang tayo ay nagpupuri sa Panginoon. Tayo po'y makakaupo na sa Kanyang presensya. Amen. So, araw ng pagdating ni Lord Jesus Christ. No? Ito ay, sabi niya rito sa verse 28, pagkatapos magkwento ni Jesus, nagpatuloy siya sa paglalakad at nanguna sa kanila papuntang Jerusalem. Papunta sila ng Jerusalem. Nang malapit na sila sa mga nayon ng Betpahid, Betanya, sa bundok na kung tawagin ay bundok ng mga Olibo, pinauna niya ang dalawa niyang tagasunod. So, una yung kanyang dalawang tagasunod. Sabi niya sa kanila, pumunta kayo sa susunod na nayon. Pagpasok niyo roon, makikita ninyo ang isang batang asno na nakatali na hindi pa nasasakyan ng kahit sino. Talagan ninyo at dalhin ito. So, makita natin na yung triumphant entry o yung kanyang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Tingnan po natin, no, asno yung kanyang sinakyan. So, habang nagwawagayway ng mga palaspas yung mga tao, nakasakay siya sa isang asno. Ano ba sa English ang asno? Donkey. Donkey. Isang donkey sa isang batang asno. Pero dapat, kung paparating ang hari, ma-imagine mo na dapat ay nakasakay sa isang kabayong mola, di ba? Dapat ang sinasakyan niya malaking kabayo at maganda ang kanyang kasuotan, kasuotan ng isang pandigma at meron siyang tabak o meron siyang sword, pero hindi ganoon ang nangyari. Pinili niya na siya ay sumakay sa isang asno. Bakit kaya? Dahil yung pagdating ng ating Panginoong Kristo ay hindi po sa pamamagitan ng, hindi niya nais na sa pamamagitan ng pagtigba o pakikipaglaban. Okay? Unahan po ba natin? Amen. So, pinili niya na pumasok sa Jerusalem na ang nais po niya ay kapayapaan. No, ibig sabihin ay kailangan, pag sinabing kapayapaan, kailangan mapatawad ang ating mga kasalanan. Okay? So, ang pinaka-problema lang po ng sangkatauhan ay ang kasalanan. Walang ibang problema. Walang ibang problema. So, ito yung kanyang binigyan ng solusyon. Ang bayaran ng kasalanan ng tao. Sa kanilang paglapit sa Diyos, sa pagpapatawad ng Panginoon, nakamtan natin ang tunay na kapayapaan. Unahan po ba natin? Amen. So, sabi niya, hindi kapayapaan ng sanlibutan, kundi yung kapayapaang binibigay ng ating
Panginoon. Ibig sabihin ng kapayapaan ito, pinatawad na ang ating mga kasalanan. Okay? Amen? So, kalabitin mo yung katabi, kapitin mo siya, sabi mo, ang kapayapaang binigay ni Lord, ang kapayapaang binigay ng Diyos, Kaya binigay ng Diyos, ay pagpapatawad sa patawad. ating mga kasalanan. Amen. So kung napansin nyo, kung lumapit tayo kay Lord Jesus Christ, nagsisi tayo ng mga kasalanan, naramdaman natin na gumaan yung ating pakiramdam. Naranasan nyo ba yun? Kasi nga yung kasalanan, yung bigat ng kasalanan na dinadala natin ay naparang na o nawala na at meron na tayong kapayapaan sa ating mga puso. Pinili niya, nakasakay siya sa isang asno. Verse 31, kung may magtanong kung bakit ninyo kinakalagaan ng asno, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon. So dahil sa kanyang makapangyarihan, no, siya ay all-powerful, alam niya ang lahat ng bagay, siya ay Diyos, magagawa niya itong lahat ng mga bagay nito. So bago pa mangyari itong bagay nito, alam na niya na ito ay mangyayari, ito ay nasa control ng Diyos. Kaya lumakad ang dalawang inutusan at nakita nga sila ng asno ayon sinabi ni Jesus. Nang kinakalagan na nila ang asno, tinanong sila ng may-ari, bakit ninyo kinakalagan yan? Sumagot sila, kailangan ito ng Panginoon. Okay? So, kailangan ma-fulfill yung pangako ng Diyos na siya ay bababa sa lupa at ililigtas niya ang sangkatauhan. Okay? So yung great joy, diba? Yung pinakata natin, joy to the world, the Lord is come. That earth receive her King. Wala na tayong ibang ninanais sa buhay natin, hindi yung makamtan ang buhay na walang hanggan. Amen? So yung kasagutan sa ating mga kahilingan at kasagutan sa ating mga pangarap o katugunan sa ating mga pangarap, ito ay dagdag na lang, no? Added na lang. Sabi nga, Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag nakaptan mo ang kapayapaan sa iyong puso, no, ibibigay ng Diyos ang pagpapala. Amen. Ikaw ay payayamanin. Ate Cynthia. Amen. Ayan, sabi mo sa katabi mo, ikaw ay payayamanin. Ikaw ay payayamanin. Yan, payayamanin ka. Lahat ng mga pangarap mo ay mabibigyan ng katugunan. Yan, lahat ng mga kahilingan mo, lahat ng mga prayer mo, sasagutin ni Lord. Hindi ka mawawalan ng pera sa iyong bulsa, Ate Nel. Ate B, hindi ka mawawalan ng pagkain sa iyong hapagkainan. Amen. Kapag ka si Lord ay nasa sa atin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pagkamaman mo yan, kuya. Amen. Tayo ay pag-graduate din na sa amin. Yes. Pag-aaral, no, ipupulpil niya lahat ng mga gusto natin. Kailangan mo lang talaga na una, kailangan pagharian tayo ng Diyos. Amen. So hanggat hindi tayo pinaghaharian ng Diyos, sino naghahari sa atin? Makaway. Kaaway. Ang naghahari sa atin ay spirito ng galit at spirito ng puot, sama ng loob. Diba? Wala namang ginagawa sa iyong kapitbahay mo, nagagalit ka. Diba? Galit. Oh, yung puot, sama ng loob, inggit, no? So, yun yung naghahari sa atin nung wala pa si Lord Jesus Christ sa ating puso. Amen. Ewan ko lang ngayon kung meron pa kayo. Meron pa bang inggit at wala na. Selos, wala na. Pagmamahal. Iba na na Sila na naiinggit. O yan, yun, tama yun. Baliktad Iba na na. yung naiinggit at iba na yung nagkagalit sa atin. Amen. Yun nga, tama yun. Ate Beth. Silang magalit sa Oo, akin, dapat hindi galit sa kanila. Okay, kung galit sila, hindi nila alam na piniperwisyo nila yung kanilang sarili. Akala nila, pag nagagalit ka kay Ate Cynthia, akala mo si Ate Cynthia ang piniperwisyo mo. Siya. Naapektuhan. Kundi yung merong galit, di ba? Sino ba yung sumisimangot? Napakahirap nung Diba yung may galit mabigat sa dibdib.
kanyang puso. Tama ba, Angel? Pag may galit ka, lagi ka nang nakasimangot, lagi ka nang galit, at ano nga yung meron ka ng wrinkles, Wrinkles. ayan, matutunan mo naman tumawa at umiti sa iyong katabi. Amen. Dahil nga tayo ay nabubuhay sa isang walang katiyakan, hindi natin alam kung buhay pa tayo mamaya, hindi mo masasabing buhay ka pa bukas, pag natulog ka ay nagising ka, o kahit na tayo ay nandito sa lugar na ito, bigla kang pinatakan ng bomba galing sa kung saan. Diba? So hindi natin hawak ang ating buhay. Ang mahalaga, meron kang kapayapaan sa iyong puso, at alam mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. Amen. Palakpakan naman natin si Lord doon. Hallelujah. Amen. Thank you, Lord. Napakabait ng ating Panginoong Diyos. So yun yung pinakaplano niya sa pinakaplano ng Diyos. So may mga bagay na inililihim ang Panginoong Diyos sa una. Sa una, meron siyang inililihim. Nababasa niyo ba sa Biblia pag meron siyang pinagaling? Ang sabi ng Panginoong Jesucristo sa kanya, huwag mo munang ipagsasabi. Nabasa niyo yun? Amen. Huwag mo munang ipagsasabi kasi hindi pa ito ang aking oras. Kasi pag pinagsabi mo ng pinagsabi ay kumbaga lumiliit yung lugar na pwedeng puntahan ni Lord Jesus Christ. Amen? At pagka nalaman ng maraming tao, di ba? Sabi ni Lord kay Pedro, sabi ni Lord, Pedro, sino nga ba talaga ako sa iyo? Anong sagot ni Pedro? Panginoon, ikaw ang Kristo. Diba? Ikaw ang tagapagligtas. Pero ang sabi ni Lord Jesus Christ, tahimik ka lang. Huwag mo munang ipagsasabi. Kasi pag nalaman ng maraming tao, ano nangyari nung marami na nakaalam? Nung marami na nakaalam na siya ang Kristo, gumagawa sa himala. Gusto siyang gawing hari. Diba? Diba maraming mga tao gusto na siyang gawing hari. So akala nila na ang solusyon sa problema ng tao ay politika. Pero hindi sinakihan ni Lord Jesus Christ. Diba? Nung gusto siyang gawing hari, siya ay umalis. Kasi hindi yun ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, kailangan siya ay magbata ng hirap, kailangan siya ay magpasa ng krus, kailangan siya ipako sa krus at bayaran ang ating mga kasalanan. Unuhan ba natin? Amen. Kaya may panahon na meron tayong dapat ilihim. Diba? So hindi lahat ng alam natin ay sinasabi mo na agad o binubulgar mo na agad. So ganun si Lord Jesus Christ, hindi niya muna pinagsasabi. Dahil hindi pa ito ang panahon at hindi pa ito ang oras. At sa yung kanyang triumphant entry no ating dun sa Jerusalem, alam niyo ba na yun na yung panahon? Diba? Sinasabi niya, ito na yung oras. Ito na yung oras na hinihintay para magalit yung mga Pariseo at para siya ay hulihin, para siya ay pagkanulo ni Judas, para siya ay may paksa. Amen? So yun yung hudyat. Yun yung hudyat ng ito na ang panahon. Amen. Ang gusto ng mga Pariseo, patayin siya pagkatapos ng Paskwa, pista ng Paskwa. Okay, alam niyo ba yung pag-celebrate ng mga Hudyo ng pista ng Paskwa? Ito yung Passover lamb. No? Ito yung nagsimula ito nung sa Egypt na kailangan nilang magpatay ng tupa. Alala niyo yung kwento? Kailangan nilang patayin yung tupa at yung dugo ay pahid sa pinto at sa mga hamba ng bintana para yung spirito, yung anghel ng kamatayan ay hindi pumasok sa mga mananampalataya at mamatay yung mga panganay. So una niya pinubos kasi yung mga
panganay. Ngayon, taon-taon ay sineselebrate nila yung Feast of Passover o yung Paskwa. Okay? Amen. Amen. Ngayon ay Ate Del, anong celebration natin ng Paskwa? Ngayon. Anong Paskwa? Pasko. Diba, simple lang siya. Pasko. So, celebrate natin ang Pasko. Celebrate ang Pasko dahil merong tupa na mamamatay para bayaran yung ating mga kasalanan. Si Lord Jesus Christ, kailangan niyang mamatay sa panahon ng pista ng Pasko. Okay? Ayaw ng mga Pariseo na patayin siya during the pista ng Pasko. Ang gusto ng mga Pariseo, pagkatapos ng pista ng Pasko, doon nila huli nagpapatayin. Pero yung ginawa nga ni Lord Jesus Christ para mamatay siya doon sa pista ng Pasko, nagkaroon siya ng triumphal entry. Okay, naunuhan niyo ba? Amen? Pumasok sa Jerusalem, sakay ang asno. Ibig sabihin, yung mga Pariseo ay yun na yung hudyat na nagkaroon sila ng galit kay Lord Jesus Christ. Kailangan na nilang hulihin at patayin. Amen. Kailangan pa ako sa Diyos. Okay, naunuhan ba natin? Amen. Amen. So yung palma, yung dahon ng palaspas, ay ginagamit ng mga Roma kapag sinasalubong nila yung hari. Yun yung kanilang sign. No, pag may paparating ng hari ay kumukuha sila ng mga dahon ng palma. Ibig sabihin, dinideclare nila nung time na yon ng ating Panginoong Jesucristo ay hari. Okay? Pero yung kanyang pagkahari, pinakita niya yung kanyang pagpapakumbaba. Naunuhan ba natin? Amen. Kasi doon pa lang sa pagkapanganak ni Lord Jesus Christ, ay pinanganak na siya sa isang saksaban. Okay? Ibig sabihin lang noon para lahat makakalapit sa kanya. Amen. Ganun ba, Ate Cynthia? Para lahat ng tao pwedeng lumapit sa kanya. Kasi kung si Lord Jesus Christ ay ipinanganak sa palasyo, wala makakalapit sa kanya. Maraming gwardiya. Hindi makakalapit ang tao. So pinili ng ating Panginoon Jesucristo sa isang sabsaban siya. Kasi gusto niya lahat ng tao ay may pagkakataon o may access na makalapit sa kanya. Amen? Sabihin natin, mabuti ang Diyos. Mabuti Mabuti ang ang Diyos. Mabuti ba ang Diyos sa inyo sa atin? Amen. Amen. Sabihin natin, mabait ang Diyos. Mabait ang Diyos. Mabait ba ang Diyos sa atin? Napakabait po Diyos sa atin. Amen. Talagang lahat ginawa niya para sa atin. So, dito, sumabot sila, kailangan ito ng Panginoon, dinala nila ang asno kay Jesus at sinapin nila ang mga balabal nila sa likod ng asno at pinasakay si Jesus. Habang nakasakay siya sa asno, papuntang Jerusalem, ilatag ng mga tao ang kanilang mga balabal sa dinaraanan niya. Verse 37, nang pababa na siya sa bundok ng Olibo at malapit na sa Jerusalem, nagsigawan sa tuwa. Sino? Sino yung mga nagsigawan sa tuwa? Ang lahat ng mga alagad. Amen? So, yung mga alagad, yung mga disipulo, naunawaan na nila yung ating Panginoong Jesucristo. Naintindihan na nila na siya ay kailangang magbata ng hirap. Okay? Nagsigawan sa tuwang lahat ng tagasunod niya at nagpuri ng malakas sa Diyos dahil sa mga himalang nasaksihan nila. Amen? Amen ba? Amen. So nagpuri at nagpasalamat dahil sa mga himalang nasaksihan nila. Ano yung mga himalang nasaksihan nila? Nagpagaling ng may sakit, nagpabubuhay ng patay, gumawa ng himala, yung
tubig naging Hala. alak. Ano ba ba? So marami siyang ginagawang himala sa buhay ng mga tao. Tanong sa atin ba, may ginawa siyang himala? Amen. Amen. Yung Ate B, sa atin ba may ginawa siyang himala? Amen. So yun yung paraan para tayo ay magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Amen. Okay, so malapit na po tayo matapos. Nabi nila pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang pinadala. Ay ating Panginoong Kristo ay hari. So nung una, hindi sa pamagitan ng politika na siya ay darating. Pero nung siya ay napako sa krus, nabuhay na muli, umakyat sa langit. At siya ay may pinangako na siya ay muling babalik. Inaantay ba natin yung pagbabalik ni Lord? Amen. So hindi man natin maranasan sa panahon natin na siya ay muling bumalik, no? Pero ang Diyos ay laging tapat sa kanyang mga salita. Pag sinabi na siya ay muling babalik, gaano man ito haba ang panahon, siya ay muling babalik. Amen po ba? Amen. Pero ako, malakas ang kutob ko na aabutin natin. Amen. Babalik. Kasi sa nangyayari ngayon sa Russia, ang Russia pala ay maraming mga underground churches. Maraming mga mananampalataya. Number 1 pa lang ang Russia sa magda-download ng mga Bible apps. Sila yung pinaka-mabilis at pinaka-maraming nag-download ng apps ng Bible. At nakakalungkot lang kasi maraming mga Kristiyano yung pinapatay. Pinamatay nung, kasi yung military, yung mga ba yun, martial law sa kanila. So, hinaharang nila yung mga tao at tinitingnan. Alam niyo ba kung anong tinitingnan? Nila, yung cellphone. Pag nakita nila yung cellphone mo, may apps ka ng Bible, kukulong ka na nila. Interrogate ka na nila hanggang sa mahihirapan ka na nila, hanggang sa mapatay ka. So, maraming mga Kristiyano ang namamatay. Pero wala naman sila magagawa dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Ano ba yung senyales ng gera na ito? Tuwing magkakaroon ng gera, ang senyales nito, ang pinaka-aim lang naman o pinaka-objective ay magkaroon ng kapayapaan. Pagkatapos ng gera, kapayapaan. Ano sinasabi ni Lord? Pag sinasabi na ng tao, kapayapaan. Amen? Biglang darating si Lord Jesus Christ. Amen? So may posibilidad na yun sa ngayon, ang nangyayari sa Russia, pinapanood ko ba yung mga balita? Hindi ako masyado sa local na balita kasi masyadong late. Ang pinapanood ko yung mga CBN, Christian Broadcasting Network, CBN at saka yung mga foreign, yung mga Fox News, yung mga pinapanood ko kasi advance road. Algeria. Oo, yung mga update sa mga balita. Mga pinapanood kasi yung mga international news eh. Kasi yung mga local news medyo banayad pa eh. Baga, siyempre ayaw nilang mag-alala masyado. Oo. Oo, ayaw. So, yun. So, may posibilidad, kung nangyayari ngayon sa Iran ay sinusunog nila yung mga mosque. Mosque, sinusunog nila. At ang sinasabi ng mga Iranian kami, hindi kami Muslim. So, ibig sabihin, medyo yung pagbaba ng rehimeng Muslim ay bumababa at may posibilidad talaga na magkaroon ng kasunduang global peace o pangmundo ng kapayapaan. Pag nangyari yun, ay
payapa ang mundo. Biglang darating si Lord Jesus Christ. So ipanalangin natin na kasi may warning si Trump na pagka hindi sumurrender yung mga natitira. Kasi ngayon napatay na nila yung mga ulo-ulo. Yung mga head ng mga military. Ang natitira na lang, may resistance pa kasi ang natitira na lang yung mga ilang mga sundalo. So parang napapatay na rin ng US. Kasi ang pinakaingatan ng US ay tamaan yung mina ng langis. Kasi isang bomba lang ang tumama doon. Ubos. Ubos ang langis. So pagka yun ay tinamaan at sumabog, wala tayong langis. Nabudo. Balik tayo sa kabayo. Kabayo, kalabaw. Kabayo, Kalesa. Kalesa. Lalakad tayo. So, pag-pray natin, ang Russia ay maayos yung sigalot ng Russia, US, at Israel. May isaman po natin sa panalangin magkaroon ng kapayapaan. Okay? Okay po ba, mga kapatid? Amen. Okay, so pinagpala ng Panginoon ang haring kanyang kilala. Mayroon na tayong magandang relasyon sa Diyos, purihin ang Diyos sa langit. So, naunawaan ng mga disipulo na ang kapayapaan at ang pakikipagrelasyon sa Diyos, yun ang tunay na hinahangad ng ating Panginoong Diyos at ng tao. Amen? Meron din pa tayong relasyon sa Kanya. Amen. Nandun ba natin siya bilang Panginoon sa sarili ng pagligtas? Kilala ba tayo ni Lord? Amen. Hallelujah. Verse 39, okay? Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama ng karamihan, Guro, sawayin mo ang tagasunod mo. So yung mga pariseyo, gusto niyang sawayin yung mga nagpupuri sa Diyos. Pero ang sabi ni Lord Jesus Christ, pero sinagot sila ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, kung tatahimik ang mga bato na ang sisigaw ng pagpupuri sa Diyos. So, aantayin ba natin yung mga bato No. na sumigaw? Aantayin ba natin yung kanyang mga linikha ang sumigaw ng pagpupuri sa Diyos? Ha? Aantayin ko ba Ate Del na yung alaga mong aso magpuri sa Panginoon? O kaya yung mga bagay na walang buhay magpuri sa Panginoon? Amen? Hayaan natin. Sabi, hayaan niyo sila. Yung mga disipulo, tayo na mananampalataya ay magpuri. Amen. Amen. At magpasalamat sa ating Amen. Lagay isang pwedeng sagot. Hindi purihin at pasalamatan siya dahil malapit na po ang kanyang muling pagbabalik. Huwag na nating antayin na ang bato ang magpuri. Tayo na mismo ba ang magpuri at sumamba sa ating Panginoon. May mga bagay na kailangan nating ilihin at samantala, pero nung time na at panahon na, inihayag din ni Lord Jesus Christ yung kanyang triumphant entry sa Jerusalem. So ito ay katuparan ng kanyang mga pangako at kailangan sa talaga ay magpata ng hirap at mapako sa Diyos at bayaran ang ating mga kasalanan. So ang gusto ng mga Pariseo, patayin siya after feast ng Passover. Pero kailangan kasi siya yung mamatay siya during Feast of Passover. Kasi siya nga yung tupa. Amen? Diba kinakanta natin noon? Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng isang libutan. Amen? Siya yung cordero ng Diyos. So natupad. Nagkaroon ng katuparan ng mga pangako. No, Genesis 3:15 pa lang may pangako na merong darating na tagapagligtas. So isipin natin gaano kahaba yung panahon. Mula Genesis hanggang ngayon. Alam niyo ba na 6
6,000 years. 6,000 years mula nung nalangin si Adan hanggang ngayon. Ganun kahaba yung plano ng Diyos. Haba na. Diba? Tapos nung namatay si Lord Jesus Christ, nagpus tayo sa ating mga kasalanan, nagpahayag siya ng salita ng Diyos mula nung kanyang muling pagkabuhay, 2,000 years na. Inihahayag yung mabuting balita ng kaligtasan. Isipin natin, 2,000 taon na nakakakaan. Ibig sabihin, hinog na yung mundo. Napapasin niyo ba? Hinog na yung mundo. Amen. Yung ang kinababahala ng mga kabataan ngayon, kaya nga dumarami yung mga papakamatay, mga kabataan. Kasi wala na silang pwedeng i-prove sa mundo eh. Ano na siya eh, improve na siya eh, di ba? Pagka lahat, kung gusto mong mag-aral, i-google mo lang. Naunuhan niyo ba ibig sabihin? Ha? Tapos may AI pa ngayon. Magamit ka ba ng AI? At yun, sabihin, ano, yung advance yung technology, di ba? Ibig sabihin, nandun na lahat. So, ang bata ngayon, wala na siyang maisip na paano ko ba ma-improve ang mundo. Kasi, yung teknolohiya masyadong advanced na. Cellphone, laptop, tablet, o, diba? Google, lahat na. Sabihin na, kumbaga yung na-reach niya na yung pinaka-level na dapat sa kanya. Naunuhan niyo ba ang ibig sabihin? Amen. Kaya sinasabing hinog na talaga yung mundo. Kaya sabi ni Lord, tingnan niyo ang paligid, hinog na. Sa tanda ng magkaani. Amen. So ang payo sa mga kabataan, para ma-enjoy niyo yung journey sa mundo, magkaroon kayo ng specialization. Specialize niyo yung sarili kung anong gusto mong gawin. Diba? Kung gusto mong maging doktor, specialize mo na yung sarili mo sa pagiging doktor. Gusto mong maging ingenyero, ito na magpaiba-iba. Kung gusto mong maging kung ano yung nais mo sa buhay, ilaan mo na yung sarili mo. Yun na yung pag-aralan mo. Kasi na ano na nga siya na dumating na yung panahon ng hinog na siya. At malapit ang dumating. Amen. Pwede ba kayo? Laban tayo? Amen. Laban makita si Lord Jesus Christ ng face to face. Makita mo siya ng mukhaan. Lord, napaka-pogi mo ba? Amen. So at the same time, pagdating ni Lord Jesus Christ ay siya'y magiging hari. No? Siya'y magiging hari ng buong mundo at mag-extend pa yung tinatawag na Millennium Kingdom, 1,000 years, ma-extend yung buhay natin. So magkakaroon ng rapture, di ba? Alam niyo yung rapture? Di ba? Iaangat tayo, dadalhin sa langit. Di ba? May kantang, ewan ko, dati pa kayo, kasi yun, kinakanta eh. Hindi ko alam, alam niyo yun. There's going to be a meeting in the air in a sweet, sweet by and by. There's going to be a meeting in the air. Sabihin, pagdating ni Lord Jesus Christ sa alapaap, sasalubungin natin siya sa alapaap. And then bibigyan niya tayo ng mga reward. Bibigyan niya tayo ng mga corona at ito. Wala ka ba tumanggap ng kapamilya? Maraming corona sa atin din. Yan. Corona ng tagumpay, crown, corona ng crown of victory, crown of righteousness, crown of martyrdom. Maraming crown na ibibigay si Lord sa atin. And then, bababa ulit tayo sa lupa. Bababa ulit sa lupa for 1,000 years. Ibig sabihin, nakikita mo na rin, yun na yung tunay na laban. No? Makikita mo na rin ang demonyo face to face. Takot ba kayo sa demonyo? No? Yun na yung tunay na laban. No? Kakalabanin mo talaga yung Diablo. So ang itsura ng Diablo ay hindi siya pangit. Kasi nga,
Diba? Siya nga yung pinakamagandang anghel, diba? Mga anghel yan eh. So, magaganda yan, makinang. At yun yung mga kalaban natin na face to face. Ang pinakasandata mo lang ay salita ng Diyos. Okay? So, huwag nating antayin yung creation ang magpuri sa Diyos. So, kasi ang creation, yung kanyang sanglilikha ay malungkot na rin kasi maraming nasisira, di ba? Natutuyo ang mga dahon, di ba? Nasisira yung kapaligiran, di ba? Pero pagdating ni Lord Jesus Christ sa kanyang muling pagbabalik, magiging fertile lahat yan. Yung mga halaman magiging maganda, magiging maayos lahat yung mundo na ating tinutungtungan, and then magkakaroon ng final battle, no? Confrontation between good and evil. So ang tunay na magkaaway ang tunay na magkalaban ay hindi yung bansa laban sa bansa. Ang tunay na magkaaway ay yung mga naniniwala sa salita ng Diyos at yung mga hindi naniniwala sa salita ng Diyos. Saan ba tayo? Niniwala. Naniniwala ng sa ating Panginoon at salita ng Diyos. Amen. So siya ay nakasakay sa asno para ipakita na kapayapaan yung kanyang dinadala. Tinanggap siya bilang hari at nagkaroon ng magandang relasyon. So based on our observation, number 1, may panahon ng pananahimik, panahon ng pag-iingay bilang bahagi ng katuparan ng mga pangako ng Diyos sa ating buhay. May mga bagay na kailangan mong isikreto. Amen. Hindi sinasabi sa iyo ang Diyos, pero bagay na kailangan mong isikreto muna. Kasi pag nalaman ng kaaway, doon ka pupuntilyahin. Sinasabi ni Lord na makatapos ka ng pag-aaral mo, no, i-ano mo muna yan. Sikreto mo muna yan. Alagaan mo muna yan sa iyo sa sarili. Okay? Pero darating yung time na magiging successful ka sa iyong buhay. Amen ba? Hallelujah. Okay, maging ang kanyang mga nilikha ay naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa kabulukan ng mundo. So, kahit itong mundo, naghihintay na rin sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Kasi nabubulok na. Corrupted na siya. So, pagdating ni Lord Jesus Christ, magiging fertile lahat yan. No? Ang kakaroon ng mga tanim na maayos. Amen. Amen. Tapos yung mga magkakalabang hayop ay yung tigre at leon ay magkaibigan na. Walang away. Diba? So, magiging payapa ang mundo. Pero after 1,000 years, lalabas ulit si Satan para makibigma ulit sa Panginoon. Siyempre, wala naman siya magagawa. At time para siya ay atulan para itapon sa naglalagad-lag na apoy. Amen. Amen? At hindi tayo doon. Tayo ay nagalangin. So, bilang konklusyon ng ating pinag-usapan, ang lahat ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang mabuting layunin, purihin siya sa kanyang nakatulan. Amen. So, may panahon na kahit sa kapatid natin ay dumadanas ng kahirapan, dumadanas ng mga pagsubok, magagawa lang natin sa kanila, ipanalangin. Kasi pinadadaan sila ni Lord sa ganung pagkakataon. So maging tayo man, di ba? Pinadadaan tayo sa ganung pagkakataon. Minsan na lalamig ka, di ba? May panahon ayaw mong dumalo, may panahon na natatalo tayo ng mga pagsubok. Pero kaya nga tayo naririto para magpalakasan. Amen. Ano po ba, Sedes? Wala si Ate Sedes, talagang pupuntahan ka na sa inyong bahay para Amen. bago ka. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Tayo po ay tumayo at